mga higala ug mga kaigsunan ug atong mga pinalangga nga mga kapaglaom nga nagasunod ni natong tulumanuntak na sa pagtuon. Itong padayon karong gabiuna atong lesson for this week nga nagapanguluhan in the Psalms part 1. Very challenging topic o atong kaning pagalantaon kung unsa gyud gina-drive sa atong lesson for this week. Itong makoban laylay itong pinalangga nga mahay nato sa mga ordained ministers or pastors dinhi sa buhatan sa Southwestern Philippine Conference o mausab ang atong direktor sa Adventist Mission laylain kundi si Pastor Elvin Salarda o ato siyang pag-angyon sa paghatag sa opening prayer. Lord, as we discuss the lesson that we have for this week with Pastor Roxy, we will be able to impart it according to the wisdom you have provided us. Yes, and thank you for blessing our kapaglaom, brethren, and friends who are continuously following this program. Thank you for tonight. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you very much, Pastor Dr. Elvin Salarda. So, karong gabi na Pastor Elvin, no? Yes. Part man sa atong mando na regardless of the circumstance atong kaning pagkapadayonon kaning atong pagtuon sa atong lesson medyo na siya pagka kailangan siya og kanang focus. Kailangan pud siya og kanang yung gamay nga tawag na lalom gamay nga paglantaw ani nga lesson pero di po ta mabalaka kay well guided man ta sa atong author. And one thing unique about sa lesson niya kung naobserbahan, dito siya ni punteriya sa Psalms, pero iyang link, no? Iyang i-connect din sa Revelation 14, no? Especially din sa gisgutan mitungod sa 144,000, kaning the remnant church, remnant people, usay connection ani, no? Sa gisgutan din sa Book of Psalms nga particularly verse nga iyang gigamit nga mo'y atong paghisgutan karong gabi una. But before ta magpalayon Pastor Elvin, ako lang pagabasahon ang atong memory text. Nga makita din sa Revelation 14:1. Ingon din hino, ingon si Daniel, then I looked and behold a lamb standing on Mount Zion. Kabalo naman kita kung kinsa ang lamb, no? Yes. Kaya diya sa Revelation chapter 1 na ay klaro kayo or tataw kayo nga gipadayag diha kung kinsa gi-refer kaning pulong lamb. Of course, si Jesus Christ. Yes. Kay mao may sintro sa libro sa Book of Revelation actually, si Jesus Christ, no? The Lamb of God. So, yun din is standing on Mount Zion. So, that's primero, 144,000. And then another subject nga itong pagalantaon is kining Mount Zion. And with, Mount Zion first of all. And then with him. So, with him, so the person whom we called as the Lamb standing on Mount Zion, with him, 144,000. So, having his father name written on their forehead. So, tulo ka mga importante ka mga butang atong pagkalantawon. So, siguro, pangutan nato si Pastor Elvin, no? Para medyo mas sugapo niya itong paglantawan ni ma-plastar na itong makaigsunan. I-link na ito kaning Mount Zion ngadto sa 144,000. Unsa man siya, this is literal or symbolical? Unya kaning ang last pod nga statement nang hisgot may tungod sa kaning father's name nga nahisulat ngadto sa ilang mga foreheads, no? Diri, okay. Sa front parts atong brain, that's forehead. So we really have to kanabitang settle this one kay daghang magud gagawas pod nga mga interpretation about this, especially sa gisgutan mitungod sa 144,000. So I think sa akong panglantaw Pastor Elvin nga gusto na akong imo ni sa masudlan one area, usa sa mga area nga mo explain, no, kana mohatag og clarity sa meaning sa 144,000 kaning pinulungan nga Mount Zion. Yes. Of course, it will be followed by kaning statement nga having his father's name written in their forehead. So, let's start sa atong discussion dinhi, and then we'll proceed to Tuesday. Kaya wala maguta dinhi last Monday, no? So, basig na iba na ito nga makiksunan, gahulat ani, kung sa ang drive ani. Pastor Elvin, please.
Yeah, atong makita diri sa atong nga teksto, wala na doubt the lamb represent Jesus. Is the kordero sa Ginoo nga nakita ni John Revelator nga tuwa dito sa trono sa Ginoo, so the Lamb of God. Then Mount Zion represent ni siya og ripanis kalibutan. This represent the Jerusalem nga the literal Jerusalem before nga balaan yun kayo, but this Mount Zion is referred to New Jerusalem dito sa langit nga nakita ni John Revelator. Then with him was 144,000. Now in the Adventist perspective, sa ato nga pag-understanding ng 144,000, they are not literal nga 144,000. But this is a huge number. Gikan ni siya sa tanan nga mga kanasuran, sa 12 tribes. But this is a spiritual, we call it as a spiritual Israel of God, nga nag-compose niini. Unya, kini mga tawhana, they are described as being victorious sa dagko kayo nga mga pagsulay nga niagi sa ilaha. They are loyal at all time diha sa Ginoo. Ang ilahang pagkinabuhi, ang ilang pag-alagad, wala gyud makompromise. So muni sila ang as we read in Book of Revelation, ang ilahang mga sinultihan, kuan gyud na fine gyud, nagrepresentar gyud sa karakter ni Ginoong Hesus. Kay giingon diha, there is no guile nga makita sa ilahang sinultihan. Sa ato pa wala gyud kuan ba, wala gyud kanang kadautan nga ato makita. So they are pure, nga wa sila na dili pasabot nga wa sila na nahulog sa pagpakasala, because they are people, but they are being saved by God. And when they accepted, the moment they accepted the Lord Jesus as their Lord and Savior, they remain faithful gyud sila nga pag-alagad. Then the Father's name was written on their forehead. It means nga kanang ilang gi-embrace si Jesus sulod silang kinabuhi, o ang ilang kinabuhi nag-reflect sa karakter ni Jesus. So that is how it means nga the name of God is written in their forehead. It means that their lifestyle, their way of life nag-reflect sa karakter ni Jesus. So this is how it means, makaigsunan, nga kung masilyuhan ikaw, kung mangalanan ikaw, ang ngalan siguro ibutang sa imong agtang, dili na literal nga ibutangan diha sa imong agtang. This is also just the same sa kanang 666 nga dili po ng 666 nga literal. So it means that this is a reflection of a divine character sa usa ka tawo nga gi-embrace niya si Jesus sa iyang kinabuhi. Now in relation to ato kini nga sa ato karon nga panahon, in our introduction, Pastor Pido, nato makita din I think this is in the second to the last paragraph. Careful reading of Psalms yield that makes the book of Revelation comes alive, especially Revelation 14, which describe the final work of God's remnant church on earth. So gi-connect po dahil siya dayon sa Remnant Church. Ang 144,000 gi-connect dito sa Remnant Church because these are the people nga luwason sa Ginoo nga mag-compose sa 144,000 nga wala yun ni compromise sila nga pagtuo. Then which describe the final work of God's Remnant Church on earth. So kay kini mga 144,000 in the last days, they play a very big significant role. O ang ilang significant role makaigsunan, as we read, God's last days people had been given the same assignment as Israel of old. We are to be the light to the nations. This is the mission, no? Sa Israel of old, ay ilang mission nga mahimo silang kahayag sa tibok at kalibutan. Of course, we look at it nga ang Israel has failed. But the same mission nga gihatag gihapon sa Ginoo sa iyang remnant church nining adlaw sa katapusan. A final merciful call
to all people to worship and obey their Maker. And that is why, atong makita nga in Revelation chapter 14, atong makita diha ang the third angel's message. Yeah. So, these remnant people, muwali ni sa tibuok nga kalibutan to preach the gospel o niya i-call ang atensyon sa katawhan nga simbahaw na to ang Ginoo nga naghimo sa langit o sa yuta. So this is how it connects sa Revelation, kining atong pagtuon karon in the Psalms part 1 luang atong teksto nga key-text na sa Revelation, because we can trace it back in as we go on sa atong lesson labi na sa Wednesday in Psalms chapter 5. So, mga kaigsunan, this is how it goes sa ato nga lesson. I hope as we go on with our discussion, it would become more clearer to us ang mission sa church, the Seventh-day Adventist Church, in the Bible prophecy in our time. Yeah, so actually, pwede na mo hunong sa itong discussion na nindot kayo ang pagpadayag o pag-explain ni Pastor Elvin, no, sa interpretation sa mga different symbols nga itong gisigutan, hilabihan na yun sa atong pagkutlo din sa Revelation chapter 14:1. So, kung ato na siyang summarize, no, kung ato siyang sana kanahimo na ito nga mubuko lang yun. Of course, katong gisigutan, di po di siya pwede ma-literal, Pastor. Kaya for example, kung literal ni 144,000, unya katong other nga statement, dili ni mo literal, what's the point, no? For example, example, literal kaning 144,000. Unya kaning lamb standing on Mount Zion, kasama na nung pag-literal. So, ang application sa pag-interpret literally, dili siya mo apply. So, because kaning mga, I think kaning mga three elements sa mala sa nindot ni mo pag-explain, they come into one package ba? Di ba? Kay they're referring to one particular event sa atong history. It's not present nor nor past. Kaya nga ito magod pag-interpret sa prophecy is actually future, di ba? Of course, kuha tagamay sa present, sa past, but ang direction gid sa atong pag-interpret sa prophecy is actually towards the future. Yes. So, basically, sa mga lasang ingon ni Pastor Elvin, symbolical correct. Kay, for example, kay kung mayroong kag-literal ang 144,000, unya ang next statement na ba ni, following that, having his father's name written in their forehead, so literal na yun, ha? Di man ka ingon nga, literal ang 144,000, symbolical ang next statement. So, mag-listen ka og-interpret, no? So, walay connectivity. So that's why all of these three actually must be seen kanang symbolically, no, when you interpret this. So that's why sakto to gingon ni Pastor Elvin. Of course, gigamit lang nga mga lugar kaning Mount Zion, pero the interpretation is not actually literal. Yes. Okay, nganong Mount Zion man, so sumala sa gisgutan ni Pastor Salarta nga explanation kay kaning 144,000, okay. Kung imong pagkalantaon sa Revelation 14, Pastor, no? Kung, especially there is imo naman ang ibasa ka Revelation 14:3, no? Atong ganing lantaon ka ng basagay na makiksunod ka Revelation 14:3. Nagisgot may tungod sa kanang redeemed from the earth. Yes. Okay. So tungod sa aning pinulungan nga redeemed from the earth, so ang immediate nga interpretation sa mga Bible scholars kaning 144,000, of course, mao ni sila ang represent sa mga faithful remnant living during the final events before sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Because we're speaking about the redeemed. So kanusama na mahitabo. So we know biblically nga daghang kay mga teksto nga mo suportahan ni. So it will come in the near future sa panahon sa iyang pagbalik. But this is prior to his coming. That's why, dinhipod sa, kaning Revelation 7:3-4, also one of the characteristics kay mga tanang mga kung kinsa po ng mga 144,000 mo ning gisilyuhan, sealed ganang servants of God. Tong gisgutan ni Pastor Salarda nga mo na sila mga katawhan nga ni agi og
tribulations. No? Mo ni sila mga kaigsunan nga nilaho tayo gyud. Hangtod sa hangtod. In fact, daghan kay ang makuha nato ani nga mga references sa ani nga mga punto nga gisgutan. So mao na siya ang kuan. Daghan kita nato mga pipila nga mga inila nga mga bantu nga kana mga theologians na Bible scholars sa Seventh Adventist Church. So mao na siyang pinaka-safe nga interpretation. So meaning to say, when you look at this, dili gini siya very difficult for us to bring a symbolical kind of interpretation. Yeah, because diba, Pastor? Kaya ang 144,000 comprises na siya sa atong sa Bible nga from the 12 tribes of Israel. And we cannot see the literal tribe of Israel as of the moment. Kaya di na mo makita sila. But we understand it that this is a spiritual Israel of God nga na katag sa tibok ng kalibutan. So that comprises all believers who become the spiritual Israel of God nga nagalagad sa Ginoo, who are faithful, muagi sila sa mga tribulation. So we count it that in the time of the end, of course, ang time of the end nagasugod naman in our Bible prophecy sa sugod atong 1878 down to our history to the coming of Jesus. So those believers nga gina-persecute o hangtod nini atong kapanahon na we are looking forward nga kining mga tawhana nga mag-faithful sa pagalagad sa Ginoo, they will be counted among the 144,000. Right. It might be possible, Pastor Pido, nga maapil ta ni kung maabot ta sa kining we are expecting for the persecution in the last days. Especially these are the people na masilyuhan during the time of trouble. Yes. Makita natin diya sa Revelation chapter 7. So this is one of the characteristics nga gihatag ngadto sa 144,000. So sumala sa ingon ni Pastor Elvin, dili gid pud ni siya literal kay kung 144,000 nga redeem, gideclare na nga redeem. So I mean, this is not the intention of God. So meaning to say, much bigger than the literal number. Kay kanang Hosea, God so loved the world, no, and He gave His only begotten Son. That's not only for the 144,000. So kay kung mo literal 144,000 lang, so murag predestined nimo ang pipila lamang ka mga tao nga mauragi ang makasulod na. Makasulod. So kanang of course kanang 144,000 gikuha sumala sa ni Pastor Elvin gikuha sa 12 tribes, no? You multiply it by 12, so 144,000. So ang 12 manggod usa sa mga, di ba, Pastor, sa study sa theology, usa sa mga meanings perfect number or completeness. So it brings the idea of completeness. So kung ana siya, so yes, no? So kaning pag-interpret niya kaning 144,000 rather represents of the faithful from all ages. All ages. Particularly those who live at the second coming of Jesus Christ. Kay pag-render mo niya sa final nga judgment, so then mao na ang gitawag na nga kanabit ang mga tao nga mao lamang naay kanang katungod, no? Sa pagsulod sa iyang gingharian. So these are the redeemed. So dili ni siya literal kay kung literal na pila, bisag kaning pila man ang population sa Cagayan de Oro. Di ba? Wala na. So kuan siya. Dili gina siya. So dili siya. So mo kana inconsistent pud siya sa atong mission. Mo inconsistent pud siya sa gospel. So, para sa kamong ko, Dr. Elvin, is, when you look at this one, dili kayo niya i-overanalyze. That's true. Di ba, Pastor Elvin? Kasi when we overanalyze it, tanaw man na ito, asa pa mga sulok man ito dito. So, you just look at it from the perspective of kanabitang, first of all is, the mission of the Lamb of God. Di ba? Yes. In the context of redemption. Kung nalaling duha, you look at this one, ayaw ng libog-libog. So, di ba? Yeah, and besides, dili po kayo nato na siya kabalakan, ang pinaka-importante nga maapilta sa mga redeem, nga apilta sa mga tao nga pagaluwason sa Ginoo. Kung mabutang ka sa 144,000, that's good.
pero kung mabutang ka sa dako nga panon, okay gihapon kayo na, kay at least tuata na sa langit. Ha? Basta kay importante nga pagbalik sa Ginoo, makaplagan ta nga tuas ginharian sa mga langit. Pero kung mabutang pagyud ka sa 144,000, kay wa man ta kay balo kinsa nang ipahalo na sa Ginoo sa 144,000. So that is not anymore ato nga pagpili. So what is important is that atong pagpangalagad insakto gyud naa sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo aron nga makaplagan ta dito sa langit. Another one is, Pastor Elvin, kaning gisigutan nimo kanina nato lang pagkabalikan. Kaning gibasa nato nga ang pangalan sa maan, no? Yes. Ang word mo gigamit engrave, no? Engrave. Yeah, I don't know sa original nga lengguwahe kung ang meaning ba sa English magidakop ba na siya sa original nga language, but anyway engrave or nahisulat diha. But just like what Pastor Elvin has said, dili po ni siya literal, correct? Yes. Okay. Kung literal po, I mean, murag, sakitan po this goes beyond kanang ordinary human experience. Dili siya kuan ba? Dili siya kanang too good to be true siya ba? So that's why what he said is in relation to Zion, kay dito man ang lamb, no, standing on Mount Zion, with the 144,000 and katong mga ngano 144,000 man kay of course mo ni sila mga taong nasilyuhan na sa Ginoo. Di ba? Nasilyuhan na sa Ginoo sa iyang pangalan diha sa ilang forehead. So ang ibig sabihin sa silyo is kanang pan ba? Kanang karakter sa Ginoo dili actually sa forehead, pero ang right interpretation is actually sa kasing-kasing. Di ba? So but that's why sa Tuesday's lesson nato kanang ang balaod diha sa atong kasing-kasing. Yes, that's true. Correct na. Pero di pa ta musulting, mo na siya ang new dispensation kay ang balaod sa bagong tugon nasa kasing-kasing. Ang balaod sa daang tugon nasa bato. So therefore, wala na to silbi ang sa bato. So mali, I think mali po na siya nga interpretation. Yes, that's true. That's true. Kaya kung tanaw nimo ang daghan kayo sa istorya sa the rich young ruler, ganyan marid biya sa kwan. Sa batanon ang Ten Commandments. Yes. Pero wala siya gi-object ni Jesus Christ. Wala ningon si Jesus, wala na di na nausuron. Ang importante, ang naisulat sa kasing-kasing. No, he did not object that. In fact, gingon dito nga, gipalangga siya ni Jesus Christ. Narito sa verse, no? In fact, ingon si Jesus Christ, kung nasunod yun nimo na siya, ibaligya ang tanan nimong kabtangan. Unya ang halin na ihatag sa kabos. Ang meaning to say, gisunod niyang balaod, pero wala nasunod sa iyang kasing-kasing. Yes. Pero it doesn't mean nga, wala na ibalaod. So, I mean, it's a matter of kanang looking at it carefully ba. So, usay mong kanang, we see things, tapos wala na to ma-connect properly, and then we make the conclusion. So, atong conclusion, dili siya coherent sa premise, no? Ang atong i-declare. So, that's why, he was correct in saying nga in the last days, usa sa mga timailhan is kanang pangalan sa Ginoo nga mahimutang sa atong panghuna-una. That means ang karakter gid sa Ginoo. Kay ang counter biani nga silyo, di ba? Katong 666. Yes. So kung ay 666 nga isilyo sa atong forehead, i-counter ni siya sa silyo nga ibutang sa Ginoo sa atong forehead, pinagi siyang pangalan. Yes. So every time God offers something, the enemy would also make a counter offer. Di ba, Pastor? Yes. Tama ba? Yes. So, silyo ang kaway, napoy silyo ang Ginoo. Napoy silyo ang Ginoo. Pero nauna ang Ginoo. Mo nang ingon sa Ginoo nga, I will write my name on your forehead. Nga naman, kay mo ni sila mga tao nga sumala sa imong ingon, kanabitong nihatag silang kaugalingon diya sa Ginoo. In fact, also related to Daniel chapter 7 and so on and so forth. Ako lang magkabasahon din sa Bible before you speak, Pastor. No? When the Bible, so remnant ni. Yes. So ang ako magitan-aw niyo sa meaning aning remnant, Pastor Elvin, sa kwan ba, sa Greek word, no? Of course, ang general gid nga gigamit na sa Greek word is lemma, no? Yes. Remnant. Ang ibig sabihin is a remainder, that which is left, that's a remnant.
So, muna siya. So, for example, sa imong pamilya, kung ikaw lang nagpabiling maminato doon sa Ginoo despite sa mga persecution nga imong nagyan, kanang pag-BI nimo, pero despite of that, you remain faithful to Him, that the word remnant applies to you. Di ba, Pastor? Yeah. I think, mauna na karoon ng mga bago nga mga panglantaw sa itong theologian sa pag-apply sa pinulungan ng remnant coming from that Greek. Although, na po yung mga pipila pa ka mga Greek words yung suggest diya. Pero the general understanding of remnant is actually kanang remainder. Yes. Kanang faithful. So, kan siya remnant. That's why we apply the word remnant. So, kay until the end, mo na silang mga tao nga nakasugakod yun sa mga kasakit, mga tribulation, time of trouble, di ba? Sa Revelation chapter 7. So, kaya nga gisilyuhan sila sa Ginoo. Gisilyuhan sa para silyo ba nga kanang gitagakag timailhan nga nabilong na kadinhi. Yes. So mo na siya ang Psalm chapter 5. Yes. Mo na ang rationale kung anong gigamit ang, di ba? Chapter 5 ba, Pastor? Yeah. Ang Psalm chapter 5. Kung nato na pagkabasa ng Psalm chapter 5, gidistinguish ni Salmo, David, ang mga tao nga na diya sa Ginoo o ang mga tao nga wala diya sa Ginoo. So, very clear, tataw kayang paghimo sa description. Pastor. Yeah. Ang law in our heart, di ato mabasa din sa itong lesson, how interesting too that when God described Himself to Moses, He does it in conjunction with Moses receiving another copy of the Ten Commandments, which is also a transcript of his character. Sa ito pa, ang law sa Ginoo is a transcript of his character. Likewise, the people who have God's name in Revelation chapter 14 are described as those who keep the commandments of God. So sa ito pa, buti pa santog din nga, kining law in my heart, actually, ang kasuguan si Ginoo, gi-embrace na to, gidawat na to sa ito nga kinabuhi, kay in the last days, ang mga remnant nga katawhan si Ginoo, they are identified as a commandment-keeping people of God. They keep the commandment of God, and they also have the testimony of Jesus. Actually, muna siya ang sa Bible verse, They notice the word found in Hebrews. This is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their heart and in their mind, and I will write them. He then adds, their sins and their lawless deeds I remember no more. So, here, atong masabtan ang connection ba? Atong masabtan ang connection nga. Kini nga pagbutang si Ginoo siyang balaod diri sa atong kasing-kasing, diri sa atong nahuna, ug ma-adapt na to ni siya sa actually, ang atong kinaiyag yun mo'y makita because the law is the transcript of God's character. Good. It means nga, kung naani mo na ang kasuguan sa Ginoo, mahimo ang imong kinaiya, mahimo na siyang witness sa mga tawhan. And this is very precise. This is atong lesson nga ang mission sa Ginoo sa iyang remnant church sa ato nga panahon is a light to the world. Himot ang kahayag. Just like the mission of God in the Israel of old nga napakya sila. Tama, no? Kay minguntang unsa man ang karakter sa Ginoo. Yes. Kay mao mo ginay essence kay mao biya ang prophecy nga gisigutan din sa Revelation chapter 14 nga isulat diha silang mga agtang. So na-explain na niya properly. Since this is not literal nga engraved, so, and then nag-relate niya sa Lamb of God, then dito sa 144,000 nga redeemed. Okay, so, meaning to say, sumala sa inyo ni Pastor Elvin, there's no other better interpretation except nga ang karakter, ang kinayag sa Ginoo. So, gwapo tayo mong i-mention, Pastor Elvin, ako lang balikana. So, wala mong good ay kanabitang tawag na ni kanang tangible yes nga mahimo na to nga basihan ba. Yes. Kaya kita manggod nga mga tao bisag mo eskwela ta o atong pagahimo nagita ginalantaw nga modelo. Yes.
Di ba? Kaya kung wala na siya, wala tayo, wala tayo, kanabitong pattern nga ngayon na ito pagkasundon. So, of course, dili man tamingon nga kanang ma-overemphasize na itong law. Pero, dili po na makaingon nga walaon po ang law. Yes. So, now, it necessitates, kaning gisgutan din sa itong lesson, necessitates the presence of the law in us because the law is a reflection of Christ's character. Tama ba, Pastor? Yes. So, very important siya sa last day event. Pero, ang katayuan sa law, naisgutan naman natin previously, no? The law itself, of course, kaya di man po nato kaya makasunod sa balaod, mo nang gitagaan ta grasya sa Ginoo. That's true, that's true. Para gahom sa Ginoo pinagi siyang grasya, para mahimo na siya nga posible. So, kung masunod na nato na siya, dili pinagi sa atong mga paningkamot, but pinagi sa grasya sa Ginoo. Yes. So, dili na to, kay nasunod man nato, pinagi siyang grasya. So, mo nang Galatians chapter 5, 21-22, the fruit of the Spirit, di ba? Tingin siya, against such, there is no law. Di ba na dito? Sa statement? So, that means nga, makita na to ang ka-importante kayo sa significance ba sa kwan? Sa balaod. Although, we're not teaching legalism, no? Kay ang sintro manggod sa balaod, maugid si Jesus Christ. Kay kung puro na ta balaod, wala si Jesus Christ. Sama na tatong rich young ruler. Yes. Nga, okay ang balaod, pero ang problema, wala na himutang sa kasing-kasing. Nara diri, nakabalod na. Nga, mao na balaod. Nakabalod na, unsay balaod number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, and 10. Pero, wala siya na plastar. Mo nang usay na difference between knowledge and wisdom, di ba? Yeah, that's so when it goes to our hearts, then, what we know now becomes wisdom. Mo nang yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mo nang yung God's name is His character. His moral law is a transcript of His character. Right. So, and those who gathered on God's holy name in the last days are infused. So, wala mong tayo lain pang abas, di ba, Pastor? Wala tayo kanang point of reference ba? Dapat namang tayo point of reference. Pero dili na mo yung makaluwas na to. Ganun, kinsa man ang balaod nga maluwas na to? No way. But pero, siyempre, ang balaod, ga-reflect na siya sa lawmaker. Yes. Kung naay balaod, naay lawmaker. So, mao na tong goal, ang lawmaker. Kung ako follower ni mo, Pastor Pido, kung niya mo ko, si Pastor Pido is my master. Tinod. O niya, himo kong disciple. So, ang ako po nga, ang akong mga teaching, ang akong life, mapaliha po ni Pastor Pido. Just like nga, kita na himo nga disciple ni Jesus, ang ato pong goal, mahimo po ng atong karakter, reflect sa karakter ni Jesus. So, if Jesus has possessed the godly character, if Jesus has that good influence of godliness, mao po na siya ang mahimo nato nga naapod sa atong kinabuhi. Now, si Jesus is a model of keeping God's commandments. So, nganong di man nato na siya sundon? Moingon ta nga, we are follower of Jesus, pero dili nato na sundon. Ingon si Jesus, if you love me, keep my commandments. So, unsa may keep my commandments si Jesus? Ang keep my commandments si Jesus is actually, mao gina siya ang napulo ka sugo. Pero dili po nato sabdon nga ang napulo ka sugo mo'y makaluwas nato, si Jesus mo'y makaluwas nato. O niya sa diha nga giluwas kita ni Jesus, muna nga sayo nagyud kay nato ng tumano ng kasuguan kay si Jesus maghatag man nato og kanang kagahom nga it is easy for us sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Pero actually, Pastor Pido, imong tanahon po ng napulong kasugo, na bagoy ang po supako na. Lagi po. Tanan na yung dili ni mo, kanang musimbak ka sa Ginoo, kuwan na, ngay din ng supako, di ba? Kanang dili ni mo gamito ng pasipala sa ngalan si Ginoo, ngay ba din ng supako? Paghatag og respeto sa mga ginikanan. Paghatag respeto, di ka magpatay, dili ka mga... I don't think bisan gani ang kalibutan nga balaod ang basihanan ni ana ang napulo ka kasugo. So I don't think ato na siyang hatagan og dakog gibugaton nga dili na Hinoo nato siya unsa ni dili na nato siya sundon
that is the transcript of God's character. So, don't ever entertain the idea nga ang Seventh-day Adventist Church is a legalist. No, we are not. We are saved by the grace of Christ, and now being saved, we follow the will of the Father, which is His commandments. Right. Very, very good. In fact, no, sa Revelation chapter 14, there is a Wednesday's lesson. Kung matuta diya sa verse 12, I think this is the end part sa kwan eh. Okay. Sa kaning gisigutan mi tungod sa 144,000. Kaya kaning chapter 14 mo sa Revelation, another highlight nga gibutang diri kaning the three angels messages. Yes. Di ba? So, nagisgot ni siya sa mga panghitabo sa unahan, unsaon pagsabwag sa mayang balita, no? Okay. But in verse 12, ingon din mga isunan, here is a call for the endurance of the saints. Tama ba? Kabalo naman daw sa meaning sa saints, di ba? Sa ingon siya nga, kama, kinsama na sila, those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. So, kung imo na siya magabalikan, those who keep the commandments of God, so, reflecting the character of Christ. Yes, the transcript of God's character. Kay, if you're following something not consistent sa character of God, how would I know nga? Yeah. Okay, tama? Yes. So, meaning, kaning sa verse 12, dako kayo sa kaugnayan sa verse 1. Anong ingon diri nga, had his name, had his name, the Father's name written on their foreheads. So, mo na meaning sa sa chapter 12. So, kanang written on their foreheads sa verse 1, gi-explain sa chapter 12. Yes, verse 12. Di ba, Pastor? Yes. Okay, so, just like what Pastor Salarda said nga, wow, po ilain best, except sa karakter sa Ginoo. So, that's why, the law of God is a reflection of His character, no other else. Yes. Anything that He, kanabitang, gimando sa Ginoo, reflection na sa iyang karakter. In a kingdom, in a kingdom, doon ay balao, di ba? Doon ay constitution and bylaws. Huwag yung muling kanahon, muli ang constitution and bylaws Ginoo. So, kung under ka sa sovereign sa ato nga Ginoo, so you have to have these bylaws nga inculcated sa imo nga kasing-kasing o sa imo nga nauna. Otherwise, kinsa man ka nga subject. Pero if you are subject to God, under ka sa Ginoo, servant ka sa Ginoo, then this is your batakang balaod, o this is your sa atong constitution and bylaws ng mga pagasundon. So meaning to say, when we talk about law, the very essence of law is Jesus Christ Himself. Yes. So we cannot be charged as legalistic, no? Yes. Okay, of course, kung i-push nimo ang law without Christ, so you turn out to be legalistic, tama? Yeah. But you put Christ into the law. Then it is a Christ Christ-like centered. So that's why may yung character dili lang kay basta gisunod nimo ang line sa law. Kanag yung the essence of the law itself, kanang the spirit of the law ba, which is Christ. Pero kanang essence sa law man God, dili nimo na siya ma-realize kung tanggalon nimo ang what is written. Kay mo man mo guide you sa tuwa. So that what is written will bring us to the ultimate goal, which is actually God Himself. So mo na siya ang meaning, no? Kay diri sa Wednesday's lesson, ibutang din ang Psalm chapter 5. So tanan nga mga characteristics din sa mga katawan sa Ginoo, dili sa Ginoo, sulusama lang sa pag-describe ni Salmo din sa Psalm chapter 5. Mao na siya ang gipasabot din sa tong author sa Wednesday's lesson. Pastor. Ang legalist is tanaw nimo in the perspective sa mga parasiyo. Motoslidicalists, because they keep the commandment of God very strict, pero they don't have Jesus in their life. Pero kita karon, we have Jesus in our lives, and we keep the commandments of God. Nga maoy giingon ni Jesus Christ nga if you love me, keep my commandment. And that is in relation in atong lesson this Wednesday, na kung imo na nang ma-embrace si Jesus sa imo nga kinabuhi, you have His righteousness. Unya, now you can be in the presence of God, because you cannot be in the presence of God. Ang evil cannot stay long sa presence sa Ginoo.
kung dili niya sundon ang kabubuton sa Ginoo, which is His commandment, the law of God. And before we end, no, the law is also very important, no? In the sense nga, we're talking about kanabitang God's people and those people have been deceived by the enemy, Yes. and those people who remain faithful to God. So, when moingon magugag ka ng wickedness or evil things and so on and so forth, the only thing the only thing nga makahimo sa pag point out is actually the law itself, di ba, Pastor? Yes. So when you talk about wickedness, kaning mga dautan sa nga atong ginahimo, so it's only the law that can mirror ba kana bitang makatubang ta sa mirror, but then the mirror will tell us nga, oy, dili ni maayo mong gihimo. Yes. So then having sensed that, then realize nga maampo ta sa Ginoo nga adto ta sa iyang nga pundok. So that's the sense. So now I understand kung anong gi-inject sa atong author kaning law using Revelation 14, bringing not comparing but kanang gi-link niya dito sa Psalms chapter 5. Yes. Okay? So I think, Pastor, sorry kayo. Yeah. Wala tayo kong kapanahon, so pasalamat na kay Pastor Elvin sa iya pong mga nindot kayo mga insights. Nindot kini mga kaigsunan nga duwagid ang mo-discuss, no? So, kay wala mong tayo monopoli sa kaalam, no? Bisa kinsa ka nato, di gina pwede nga masuluran nimo. Ako, di ko mutuan na. So, it's nice nga magamit sa balang espiritu sa atong remain humble before Him, so God can do wonders for us. So, kamong gilaw man mga kaigsunan nga kaning mubo na to nga pagtuon, nakahatag kini og kaning kadasig sa padako sa inyong pagtudiya sa Ginoo. So it's only God that can actually save us. But of course, we need His kanang moral standard to guide us, to bring us to His presence. So daghang salamat, Pastor Elvin. So we hope to continue this coming Friday. Kay nindot mo ako dagan po ko natunan aning first time na ako nakita nga ang Psalms chapter 5 gi-allude siya dito sa Revelation chapter 14. Okay, so can you pray for us, Pastor Elvin? The Lord, once again we thank you that in our study tonight you have brought us into your presence to understand that you have a Bible prophecy that tells us that you have your remnant people in the last days, that these people will live a life that is in harmony with your character, the transcript of God's character, which is the Ten Commandments. Lord, that is hard for us to follow, but because we accept Jesus as our Lord and Savior, then we can follow it by the grace of our Lord Jesus Christ. And thank you that you will bless our brothers and sisters who are following in this program that we have, and our friends who are non-Adventists, yet they are interested to know more about the Scripture and to you, O Jesus. So I pray that you will open their hearts and mind and be able to understand your words. And now, as we part tonight, give us a good rest that we can have a good night rest this evening and wake up tomorrow and enjoy life. Thank you for blessing us. In Jesus' name I pray, amen.